Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap na ginisang mackerel. Umpisahan na natin. Pakita ko lang kung paano natin isalin ang ating sabaw galing dito sa ating mackerel. So, ganito na po yung itsura niya kapag natanggalan na ng sabaw. Tinanggalan natin set ito sa medium fire, tapos maglagay po tayo ng tamtamang dami ng cooking oil. Hintayin natin kumulo ang ating cooking oil or maging mainit ito bago natin isote ang ating sibuyas. The more the sibuyas, the better. Pero kung konti lang, okay lang din yon. Tapos halu-haluin lang po natin. Sa ating isosote ang kapartner niya, ang bawang. Igisa na rin natin itong ating kamatis na hanggang ngayon ay pagkamahal-mahal pa rin. At this point, pwede na nating ihulog ang ating Hokkaido mackerel. As you can see, pinipino-pino natin siya para naman lahat ay makakain. Kasi kung hindi natin gagawin yon, syempre, 3 o 2 tao lang makakakain yan. Lagay tayo ng konting patis pampalasa. Hulog na rin natin itong ating black pepper. Para mas malasa ito, lalagyan natin siya ng liquid seasoning. Optional lang to, kung meron kayong liquid seasoning, much better. Pero kung wala, then okay na yon. After mamekos-mekos, takpan lang natin saglit. Tapos pag nabuksan na natin, kumukulo na siya. As you can see, kahit wala pang tubig, kumukulo na. So pwede na natin ilagay ang ating gulay, pampahaba ng buhay. Ayan. And buksan na ulit natin. As you can see, yung maraming gulay kanina kumonti na lang. So, ilagay na natin yung sabaw na sinat aside natin kanina. Sabaw po yan ng mackerel na sinala natin. So, ayan na siya. Dahan-dahan lang natin siyang haluin. As you can see, kulo na yung sabaw, Mima. Kaya pwede na tayo maglagay nitong ating Maggi Magic Sarap para ma-magic niya yung sarap nitong ating recipe. Syempre hindi pa enough yung nilagay nating sabaw kanina, so magdadagdag tayo ng a little bit pa. Kasi mahilig po talaga kami sa sabaw. Kung mahilig ka rin sa sabaw, comment mo yan, hindi ka nag-iisa. So sayan, imekos-mekos lang din po natin. Ayan, takpan po muna natin ito at hihintayin natin kumulo. So ayan, kulong-kulo na po siya. Sa sobrang kulo niya, hindi na makita. Naglagay po tayo dyan ng katamtamang dami ng asin para po malasa siya. Pero syempre titikman nyo rin kasi kapag sobrang alat na, hindi na rin maganda, diba? So yan, as you can see, tinikman natin. So perfect na yung lasa niya. So lalagay lang natin itong ating calamansi juice. And that's it. Happy eating! Sana po nagustuhan ninyo. Bye!